Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 16 verse 1 to 5. Naatasan po ko ngayon sa babasahin ni Ate Luz sa verse 1 to 5. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 araw at ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas ng Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko ang susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 ng araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 16 verse 6 to 8. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan na narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanyang kayo'y nagreklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 16 verse 9 to 11. And Moses spake unto Aaron, say unto all the congregation of the children of Israel, came near before the Lord, for he had heard your murmurings. And it came to pass, as Aaron spake unto the whole congregation of the children of Israel, that they looked toward the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud, and the Lord spake unto Moses, saying, Amen. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin namin ni Hinami ay makikita sa Exodus 16 verse 16 to 18. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kain, 1 umer sa bawat ulo ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tulda. At gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At may namulot ng marami at may kaunti. At nang timbangin sa umer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kain. Yun lang po, purihin ng Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 16 verses 15 to 17. Sabi po rito, "When the people of Israel saw it, they said to one another, 'What is it?' For they did not know what it was. And Moses said to them, 'It is the bread that the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Gather of it, each one of you, as much as he can eat.
You shall each take an omer, according to the number of the persons that each of you has in his tent. And the people of Israel did so. They gathered some more, some less. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 16 verse 18 to 20. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayo magtitira para sa kinabukasan." Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moises. Yun lang po. Amen. Magandang pagpapalang umaga po at nasa Exodus chapter 16 po tayo at ibabasa ko po si Sis Maylin. Ang kanya pong babasahin ay sa verses 21 to 23. Sinasabi rito, mula noon tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito'y natutunaw. 22, nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. 23, ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Na babasahin ko po, Exodus chapter 16, verse 24 to 26. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan, kaya nag-inuutos ni Moises, at hindi bumaho, ni nakaroon nag-anumang uwot. At sinabi ni Moises, kanin ninyo yaon nag-ayon sapakat nag-ayoy sa bas na ipinag-ingilin sa Panginoon. Nag-ayoy hindi kayo makasumpong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin, datapuwat sa ikapitong araw ay sabats, hindi makakaroon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 16 verses 27 to 30. Ito po ang nakasaad. At nangyari sa ikapitong araw na lumalabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? So dito po sa 29, tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw, matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. 30. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Yan lang po. Maraming salamat. God bless po. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po. Ito po yung may share para po sa Brother Boyet Rivero. Ako po yung mag-exhort po sa kanya. Exodus 16 verse 31 to 36. Mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkain pinulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salo ng mana. Tatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkain ibinigay ko sa inyo.
nang ilabas ko kayo sa Ehipto, sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salot na mana. Pagkatapos, ilagay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa ating magiging mga anak at mga apo. Gaya ng inutos ni Yahweh kay Moses, inilagay ni Aaron sa loob ng kabanantipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. Ang isang salop ay katumbas ng higit sa 4 na litro. Salamat po sa bawat isa.